Shanchay, sira na naman? Kailan mo ba papalitan ang bulok ng sasakyan? Araw-araw ganito na lang ang nangyayari sa'yo. Nanlilimahid ka. O ayan, punasan mo. Sige na, huwag ka nang mahiya. Oh, siya nga pala. Yari ng Gucci ang bag na yan. Sauli mo na lang sa akin. Kundi dahil sa'yo, nasa Guinness Book of Record na tayo. Lahat ng estudyante, nakakotse at ikaw lang ang nakamotorcycle. Shanchay! Kumusta? Mabuti naman po, Uncle. Ano? Nasiraan ka na naman? Ganun na nga po. Pero wala po itong anuman. Kaya ko na po itong ayusin. Madali lang po ito. Ah, Heto po ang baon ko. Dinala ko para sa inyo. salamat, Shanchay. Sige po. Palagay ko ikaw lamang ang nakakaalam sa inyong eskwelahan kung ano ang electric pan. Ano naman kaya maganda sa bag niya? Tingnan mo kung anong meron ako. Burberry coat. Meron ka ba nito? Bihira lang ang merong diamond necklace na ganito. Ano? May masasabi ka pa? Sandali lang. Wala ka na ba ibang gamit na dala? Talo ka. Hindi ah. Halika. Pagmasdan mo akong mabuti ngayon. Huwag kang kukurap. Kinaya mo ba ang ilong ni Julia Roberts? Ang daya mo, hindi mo man lang ako sinama. Limited quantity lang ito. Pinagawa ko sa Beverly Hills. Isa para kay Julia Roberts at isa para sa akin. Kaya naman pala, Ano kaya naman pala? hindi kita makita ng winter vacation. Saan mo ba ako hinanap? Sa Paris. Hindi mo nga ako makikita. Good morning, Lijen. Good morning. Teka, binabasa mo ang original textbook? Kailangan meron tayong research paper sa economics. Pero ang sabi ng professor, ito ang babasahin. Bale, wala naman kung tutusin. Naisip ko lang naman na ang professor na katulad ni Franklin may pagka-stricto. Kaya naisip ko na basahin na rin ang librong to. Pag marami kang nabasa, marami kang may sasagot sa tanong niya. Tapos na ako. Siguradong bagsak na ako. Huwag kang mag-alala. Madali lang naman yan. Siguro ganun na nga. Ito lang naman ang pinababasa niya, di ba? Ang totoo nga niyan, ikaw lang naman talaga nag-aaral. Karamihan, hindi. Pumapasok lang sila para makipagsosyalan. Pag hindi kotse ang pinag-uusapan, payabangan ng bagong bag. At kung hindi, syempre mga bagong damit. Alam mo ba si Shenwei? Nagparetoke siya ng ilong. $500,000 ang nagastos. 500,000? Hindi na maganda. Kawawa naman sila, hindi na sila makakapaglaro ng piggy nose. At bakit naman? Kasi pag ginawa nila ito, sasabog ang ilong nila. Shanchay, hindi naman siguro. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Magparetoke ka rin ng ilong. Ang laki na kanya pinayat, hindi ba? Isang linggo lang yun. Ang balita ko, titigil na. Kung ako naman sa kanya, hindi na ako magpapakita dito. Iiwan ko na lang ang mga gamit ko. Oo nga, talagang nakakahiya. Tingnan mo, hindi siya makaharap sa tao.
Lapitan mo kaya't kausapin siya? Naku, hindi na lang. Malay natin kung may kinalaman ng effort sa kanya. Bangga ni Ash yung F4 noong nakaraang linggo, kaya napilitan siyang tumigil sa pag-aaral. Gaano ba kagaling ang F4? Sa palagay niyo ba, takot ang lahat ng tao sa inyo? Kilala mo ba kung sino kausap mo? Meron siyang red card. Ay na. Katalunin mo naman ang F4. Oo nga. Teka, tayo na lang. Wala na. Tara. Bakit na naman? Anong nangyayari dito? Kasi titigil na sa pag-aaral si Ashu. Titigil? Opo. Ako ang teacher niya. Pinayagan ko ba siyang tumigil sa kanyang pag-aaral? Asyo! Sir, dahil sa effort kung bakit titigil na siya. Isang kalokohan. Hindi na nawawalan ng black sheep sa eskwelahan. Asyo! Asyo! Sana magpakabait ka na. Pagkatapos nito, dapat matino ka na. Sige. Ingat. Pasok na! Pasok na! Conscience. Yan ang tinatawag na moral courage. Yan ang pamantayan ng pagkatao. Dito sa bansang China, walang iba kundi si Confucius. Pag-aaralan ng buod ng kanyang ideya. Ang pinakabuod ng ideya ni Confucius ay benevolence. Para matuklasan ang sariling ugali at ganun din ang pag-uugali ng iba. Upang maging prominente. Bakit, Sanchay? May problema ba? Pupunta ako sa CR. Magbabanyo? Meron akong tissue paper. Huwag niyo lamang akong aapihin. Hindi ko kayo urungan. Di ko natulungan si Ashu. Shanshay, may assignment ka na ba sa stat para ngayong hapon? Hindi ako kumuha ng stats sa SEM na ito. Bakit naman? Magtatrabaho kasi ako. Kung ganon, mag-isa na lang pala ako mag-aaral sa stat. Paumanhin!
Paumanhin. Pasensya na, hindi ko nakita. Binangga niyo ako. Kapag may nabangga ka bang estudyante, hihingi ba kayo ng paumanhin, sir? Aba, oo. Sir, tinatapakan niyo ako. Naku, paumanhin. Ayaan mo, lilinisin ko ang sapatos niyo. Alam niyo kung may nagagawa ang paumanhin, ano pa ang silbi ng mga alituntunin? Alam ko namang ako talaga ang black sheep sa eskwelahan. Simula bukas, hindi niyo na ako makikita. Sir, ang mabuti pa. Bukas hindi na ako makikita! Aray! Sir, wala lang kayo sa inyong sarili. Baka naman may sakit yung tao. Mataas yung lagnat. Masyadong nervyoso. Paano kaya nila nagagawang sirain ng kagandahan ng eskwelahan? Hindi ako makapaniwala. Talagang mga arogante. Ray, anong ginagawa mo? Tayo na! Sumusobra na talagang F4 na yan. Totoo sinabi mo, lalo na yung leader ng F4 na yan na bumastos sa professor namin. Talaga nakakainis. Sana makita mo ang kanilang kabastusan. Gusto ko talagang makita ang mga F4 na yan. Xiaoyu, tumigil ka nga dyan. Ano ba? Mas marami pa nga ang halangang kaluluwa kaysa sa kanila. Oo na, sabihin na natin gano'n na nga. Pero sa school namin, parang bilangguan, impyerno. Dahil pinamumunuan ng 4 na pamilya, tinuturuan para pumalit sa kanilang posisyon. At upang magawa ang anumang gusto nilang gawin. At walang pwedeng makapigil sa kanila. Tigilan na nga natin ang usapang ito. Magkwento ka pa. Sige na naman, Shanchay. Ayoko na. Sige na. Ayaw. Sige na. Ayoko na nga. Sige na nga, sabihin mo na lang kung bakit F4 ang tawag sa kanila. Hindi ka maniniwala, pero nakakatawa. Ang F4 ay para sa flower 4. Nakakaya, di ba? Ibig sabihin, 4 silang mga gwapong bulaklak. At mga milyonaryo. Nahihibang ka na ba? Makinig ka. Mga gwapo nga silang 4 pero walang laman ng utak. Wala silang alam gawin kundi mang-ape. Wala silang pagtingin sa kapwa. Kaya naman Piggy 4 ang tawag ko sa kanila. Talaga bang gano'n na sila kasamang tao? Merong isang kakaibang ugali sa kanilang 4. Mabuti na lang may naiba sa kanila. Uy, Shanchay, sa palagay ko interesado ka sa isa sa kanila. Tama ba? Hoy, wala pa yan sa aking isipan. Nakapagpasya na ako. Sa loob ng 4 na taon, dapat utak mo nang gagamitin. Maging maingat. Pag walang kinalaman sa akin, hindi ko muna papansinin. Kakaiba ako sa kanila. Kung di lang dahil kay Mama, hindi ako papasok sa eskwelaang yun. Shanchay, malaki ang ipinagbago mo nung mag-aral ka sa Yingde. Natatandaan mo ba nung high school pa tayo? Yung matabang lalaki nang bastos sa akin? Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Tinuruan mo siya ng leksyon at sa palagay ko, natuto naman siya. Hindi na nga siya bumalik at wala nang nangbabastos sa akin simula nang gawin mo yon. Natakot na silang lumapit sa akin. Hindi ko alam pero malaki ang ipinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating si Shanchay. Kung alam mo lang, kinamumuhian ko rin ang aking sarili. Nagtatago sa anino ng karuwagan at nagpapanggap araw-araw ni hindi ko nagawang tulungan si Ashu. Sumusunod lamang ako sa agos ng panahon. Hinahayaang lumipas ang panahon. Hindi ako dapat magkaganon. Ma, nandito na po ako. Shanchay, napansin mo ba? Nagpakulay kayo ng buhok? Halata naman pala. Ako lang ang nagkulay nito. $260 lang ang gastos ko.
Para kayong foreigner. Aba, mabuti naman. Pero mas mabuti kung foreigner ang magiging boyfriend mo. May kakilala ka ba sa school ninyo, anak? Ma, pumapasok ako hindi para maghanap ng lalaki. Hindi mga lalaki. Pag-aaral, oo. Dapat nang mag-aral kang mabuti. Pero napakamahal lang yung tuition fee. Dapat may makilala kang mayaman para hindi naman nakakahiya. Ma, lagi na lang kayong ganyan. Mahirap lang po tayo, pero ang gusto nyo, ipasok ako sa exclusive school. Dad, nandyan na naman kayo. Oras na ng pagkain. Hayaan mo na siya. Mas mabuti pa sanang nasa normal college na lang ako kesa sa Yingti. May mga topa ka mga tao doon. Hindi sila nag-aaral. Lagi na lang nasa isip Louis Vuitton, Prada, Chanel. Tayo, kukonti lang naman ang pera natin. Di ako bagay sa kanila, no? Ma, pwede bang tumigil na ako sa pag-aaral para wala ka nang binabayarang tuition fee? Nahihibang ka ba? Para sa magandang kinabukasan mo ang iniisip ko. Gusto kong maging mayaman ka pagdating ng panahon. Makasama mo kami na tinitingala sa lipunan. Na para bang isang celebrity. Kaya kita ginagastusan. Sa abot ng lahat ng aking makakaya. Namumulesta na nga ako ng ibang tao para lamang makapasok ka sa kolehiyong yan. Tapos sasabihin mong titigil ka na sa pag-aaral? Sinisira mo ang magandang pangarap ko. Para sa buhay natin. Ano nangyayari sa inyo? Dad, ang gamot! Pangarap. Honey! Ano nangyayari sa'yo? Ito, Inel. Okay ka na ba? Ha? Ano na? Gusto mong sirain ang magandang kinabukasan. Oh, sige. Sige. Tama na yan. Kumain na tayo. Maupo ka na. Kumain na tayo. Sige. Gutom na ako. Tumigil ka nga dyan. Ano ka ba naman? 4 na mangkok na nga ang nakain mo. Wala na makakain ang anak mo. Pero nagugutom pa ako. Gutom ka ba? Pero hindi ba ka kami kumakain? Inubos mo na nga lahat ng ulam. Hindi ka man lang nagtira. Kasalanan mo ang lahat ng ito. 20 taon ka na sa trabaho mo. Walang asenso. Honey, ano ba? Boy pa si Sanchay. Tumigil ka nga dyan. Bakit si Mr. Wang na kapitbahay? Naging assistant manager na. Kaya lang na-demote nga lang ng 2 beses. Pero ang mahalaga, na-promote naman siya. Pero ikaw, empleyado ka pa rin hanggang ngayon. Honey, ganito. Makinig ka. Anong halaga ng promotion kung madedemote ka naman? Ako, pareho pa rin. Tulad ng dati sa mahabang panahon, isang empleyado. Pero dapat may pagbabago sa ating buhay. Sanchay, alam mo ba, nung bata pa ang daddy mo, pangarap niya maging isang host. Tama. Pangarap ko yun. Mag-iensayo yan na parang suso. Hindi naman. Mali ka dyan. Ang manok ng Zhongli Bushin, malasa, katakam-takam, malambot, katamtaman, 1, malasa, 2, masarap pa. Di ba? Ganyan siya. Paano ka magiging artista? Hanggang sa pangarap na lamang ang iyong ama. At yan ang namana mo sa kanya. Exclusive school na ang pinapasukan mo, titigil ka pa? Bakit ang kapitbahay nating si Mr. Wang? Di ba? Binanggit mo na naman ang Mr. Wang na yan, ha? Dahil marunong siya sa takbo ng buhay. Paano mo nasabi yan? Dahil wala ka ng silbi sa inyong kumpanya. Wala ka rin silbi sa bahay. Si Mr. Wang may silbi sa pagkababae ng kanyang asawa. Ikaw, wala kang silbi sa akin bilang asawa. Tumigil ka nga. Nagsisilbing na lamang tayo. Nahiya ka naman sa anak mo. Kaya ka naman talaga! Aminin mo, wala ka ng silbi! Ginagawa ko naman ang tungkulin ko bilang isang ama. Anong tungkulin? Wala ka ng silbi! Ito ang tandaan mo. Maliit ang lahat ng parte ng katawan mo, pero napakalaki ng bunganga mo. Dakdakan na dakdak maghapon. Pwede po ba? Tama na ang awayan. Di na ako titigil sa pag-aaral. Talaga? Narinig mo Ayun ba? na pala. Mag-aaral na siya. Wala na tayong dapat magtalunan pa. Ang totoo Ikaw, naman, masyado kang may silbi mainit ka ang pa rin ulo. bilang asawa. Masyado ka nagpapadala sa Oo mga nga, damdamin mo. Pasensya ka na. O sige, kumain ka na. Pero alam mo, Yan. napakaganda mo pa rin. Ikaw talaga? Nahihiya ako sa sarili ko. Anong tinitingin-tingin mo?
totoo lang, ayoko naman maging ganito. Pinaunat mo rin yung pineapple hairstyle mo. Si Roger ang gumawa nito. Matigas at makapal daw ang buhok ko. Muntik na nga ako mapikon. Bakit di ka mag-isip ng bagong hairstyle? Hinihingi ko bang opinion mo? Hey, Lay! Ano masasabi mo? Wala ako magagawa kung di mo gusto. Ang sabi kasi ni Roger, kahit 8 oras na unatin ang buhok ko, wala rin mangyayari. Masaya ka naman sa 8 oras. Meitso, order ka ng pagkain. Waiter! Isang moose duck foie gras. Ano po? Moose duck foie gras. Wala po kami noon, sir. Meron ba kayong mabibigay na old wine? Old wine? Wala rin po kami. Narito po ang menu. Teka sandali. Bakit pa tayo naririto? Wala naman pala laman ng bar nyo. Si Shimen. Narito yung bago niyang girlfriend. Hi. Tol, maghihintay kaya siya ng ganyan kung bigla siyang tawagan ng kanyang ex? Anong ginagawa mo rito? Magaling ka pala sa billiard. Hindi ganyan ang pagtrato sa babae. Alam mo ba kung sinong boyfriend niya? Nagtanong-tanong ka ba? Aba, syempre naman. Napag-alaman kong walang kwenta ang boyfriend niya. Kilala mo ba kausap mo? Akong kilalanin mo! Hoy! Oh, ako naman ang harapin mo! Oh. Hoy, sa susunod matuto kayong gumalang ng babae. Tatawagan kita bukas. Ikaw ba ang boss? Ito bayad sa damage namin. Sisi. Lijan, mabigat ba? Tutulungan na kita. Walang anuman, mga papel at carbon powder box lang to. Para kasi nabibigatan ako dyan sa dala mo eh. Shanchay, gusto mo bang sumama sa... Ha? Kumapit ka lang. Sa likuran mo. Bakit ba? Anong sinisigaw mo dyan? Paumanhin, hindi ko sinasadya. Bakit ba lagi na lang silang humihingi ng paumanhin? Paul Smith? Patawarin niyo na ako. Pag may lusot ang paumanhin, di na kailangan ng parak. Hayaan mo, pupunasan ko. Umalis ka nga dyan! Katapusan ko na. Shanchay, nariyan ka na pala. Opo, ma. Ano problema?
Wala po, Ma. Ma, paano kung hindi na ako pumasok? Ano gagawin mo? Honey. Honey. Ma, tama ng pag-arte. Nagbibiro lang po ako. Yun ang anak mo, maaasahan. At may paninindigan sa Nagbibiro lang pala ang buhay. anak natin. Iniisip ko lang naman ang kanyang kapakanan. Hindi naman ako nagkulang ng panalangin. Ang gusto ko lang naman, mabuhay ng simple, matiwasay. Hindi ko kailangan ng karangyaan, pero ngayon wala na ang aking mga pangarap. Wag. Para niyo ng awa. Wag. Layuan mo ako. Para niyo ng awa, huwag niyo ipapakita sa akin ang red card ng F4. Huwag po. Ha? Walang red card? Paano yun nangyari? Anong nangyayari? Bakit sila umiiwas pag nakikita ko? Palagay ko lagot na siya ngayon. Wala na akong lusot ngayon. Sige na, malis ka na. Nandadaya. 0. Kapag may kodigo, 0. Shanshay! Bagsak ka na sa subject na ito! Makakaalis ka na! Nakakahiya ka! Sa test paper! Hoy! Hoy! Anong ginagawa niyo? Ano ba? Teka! Palabasin niyo ako rito! Ano ba? Hoy! Hindi na kita mapantayan. Bumili ka na naman ng bagong diamond necklace. Regalo lang yan sa akin. Nino? Isang mayamang maliligaw. Ganun na naman. Tama na! Tigilan niyo na ako! Nasaan si Sanjay? Nakita niyo ba? Bumalik ka, tignan mo! Pagod na ako.
Kanina pa kumakalaman sikmura ko. Ano na lang ang gagawin ko? Legend? Mabuti pa umalis ka na. Pag nakita ka ng F4, mapapahamak ka lang. Huwag ka mag-alala sa akin. Okay lang naman ako. Sanjay, patawad. Sanjay, patawad. Sanjay, patawad. Kung sinong gustong lumaban sa akin, lumabas kayo! Mga duwag kayong lahat! Halangang kaluluwa! Isinusumpa ako! Madudurig din kayo at mawawala sa mundo! Pupulutin kayo lahat sa impyerno! Lahat ng mga Piggy 4! Itong tandaan nyo! Magbabayad rin kayo! Malalansag din na ang katawan ninyo! Pagkatapos, Ano ginagawa mo rito? Gusto mo rin akong saktan? Sige, okay lang. Pero sandali, magpapahinga lang ako. magpunas ka. Salamat. Pasensya ka na, nadamay ka pa. Gusto ko lang naman... Wala yung anuman. Di ako interesado sa buhay ng ibang tao. Teka, ang panyo mo. Tapon mo. Basura na yan. Akala ko pa naman, naiiba siya sa 3 niya kasama. Ang dali ko namang magpaloko. Meron akong maganda at masamang balita para sa'yo. Magandang balita, nakuha mo ang respeto ko dahil sa tapang ng loob mo. Ang masamang balita, mas matinding pang-aasar ang gagawin ko sa'yo. Sanjay, Po, 4 na mangkok ng kanin ang naubos mo. Gutom ka ba? Kailangan ko pumapalakas ang katawan. Magpapaalam na po ako. Dad, si Sunshine ba ay tulad ng isang damo na kahit tapakan ng mga tao, pagdating naman ng tagsibol, muli naman siya tutubo? Tama ka. Bakit mo na itanong? Wala lang po. Bye. Maalis na ako!
Ha? Naubos niya ang lahat ng kanin. Wala na kaming kakainin. Paano to? Talaga? Talaga. Oy, mga Piggy 4! Tandaan nyo! Hindi ako takot sa inyo. Simula ngayon, magkaaway na tayo. Ba, unang pagkakataong hinamon tayo ng babae. Patingin nga. Oh, ang pangit ng sulat. Sorry, late ako. Okay lang yon. Sanay na kami. Oh, wala kang kasama? Asa yung girlfriend mo? May taning ang mga babae. 1 linggo lang. At naka-1 linggo na. Hey, asan si Lay? Tinawagan ko siya bago ako umalis. Natutulog pa raw. Alam mo, hindi ko alam kung bakit siya napupuyat. Sawa na ako sa mga ginagawa ko. Nababagot tuloy ang buhay ko. Nababagot ka na? Nababagot. Lagi na lamang happenings. Tapos na ako. Patay na. Ha? Wala na bang challenge? Ha? Nakakabagot pa rin. Tumigil ka nga. Ha? Sa hilat siya ng mukha niyo, pinatitigil niyo na ako. Bahala ka na, ano man isipin mo. Pero sa totoo lang, hindi na ako masaya sa ginagawa natin. Nakakatamad na. Talaga? Pero itong si Sancha hindi ba't astang tigasin? Talagang lumalaban siya kahit na sa ating professor, ibang klase. Hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang mas interesante kaysa sa kanya. Para sa akin, okay lang naman si Sansay. Matagal na rin natin siyang inaasar pero hindi siya sumusuko. Tulad siya ng kapatid mo. Di mo rin siya mahawakan. Ano ka ba? Anong hindi mahawakan? Pustahan tayo? O sige, magbustahan tayo. Palagay ko, panalo si Michuo. Tingnan natin. Talagang wala na silang magawa sa kanilang mga buhay. Kailangan mo ba ng tulong? Ha? Aba, oo, salamat. Walang anuman. Kami nga magpapasalamat dahil sa sulat mo sa amin. Sulat? Anong sulat? Huwag ka nang mahiya. Ako nga sinulatan mo rin. Heto. Anong sulat yan? Sabi mo sa sulat, inapi ka ng F4. At kung sino man ang tutulong sa'yo, gagawin mo ang kahit na ano. Hindi ko sulat yan. Huwag ka nang magkailang di mo alam. Handa naman kaming tumulong sa'yo. Pwede na siguro ang tag-iisang halik bilang ganti mo. Tumigil ka nga, bastos! Laro lang Ano naman ba? ito. Tigilan niyo nga akong dalawa! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Saklolo! Tumigil ka! Saklolo! Halika rito! Bumalik ka! Akala mo ha? Sige na! Huwag ka nang maya! Bibigla rin naman gagawin sa'yo, ha? Ano ba? Bitiwan niyo siya. Inutusan lang kami daw, Minze. Tayo na. Bakit mo ako niligtas? Di ba kasama mo rin sila? Hindi kita niligtas. Ayoko lang ng ganito. Sumunod kayo sa akin. Wala kayong gagalawin. Pag may nabasag, wala kayong pambayad. Sir?
Kumusta? Anong nangyari? Wala? Ano ang inyong ginawa? Wala ba kayong utak? Kasi masyadong mabagsik ang babaeng yun. Ginawa namin ang lahat. Pupunitin na namin ang... Tol, okay ka lang ba? Uminom ka muna. Kinakabahan ako. Maghihiganti kaya sila sa akin? Nakakatakot naman. Pero, magkaan ang aking pakiramdam? Piggy 4! Hindi ako susuko sa inyo! Tumutugtog ka pala ng violin? Ang galing mo naman. Napakagandang piyesa. Ano ba ang title ng piyesang yan? Alam mo bang nakaka-istorbo ka? Kaya lang ako nagpunta rito para magpasalamat sa'yo. Yung nangyari kahapon. Marahil, kung hindi ka dumating, baka kung ano nang... Kung alam ko lang na nanggugulpi ka rin ng tao, pinabayaan na lang sana kita. Ano kasi... Pero masaya pa rin ako dahil alam kong isa ka sa F4. Pupunta pa rin ako sa rooftop. Di na ako pupunta doon. Ikaw ba si Sansay? Sumama sa akin. Anong ginagawa niyo? Saklala! Ano ka ba? Umahimik ka! Pakawalan niyo nga ako! Gusto mong tumakas? Bitiwan niyo! Hawakan yan! Hawakan yan, babae! Paano mo hawakan? Ako nga nagmamaneho! Sino ba kayo? Bitiwan niyo nga ako! Abang nito ah! Sinakot mo na yan! Kaya ganda ng kanyang kutis. Gamitan natin ang low cycle. Medyo malaki ang kanyang bewang. Gamitin natin ang energy resonator. Maskulado ang kanyang mga braso. Kailangan ng masahe. Medyo malaki sa bahaging ito. Lagyan mo na seaweed mask. Sino ba kayo? Huwag kang magalaw. Sandali lang. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Sino ba kayo? Ano ba? Sandali lang sa'yo. Kami tapos sa'yo. Aray, ano bang ginagawa niyo? Bitiwan niyo nga ako. Ano ba? Basta tumahimik. Bakit niya tinatanggal ang damit ko? Ha? Ba't niyo ako inubaran? Pumasok po kayo. Maghintay kayo sandali.
Kumusta? Nagustuhan mo ba ang ayos mo ngayon? Lalaki ka tulad ko. Utak! Hindi pera! Talaga nababaliw ka na! Ibalik mo na ang damit ko! Gusto ko na umuwi! Bakit, Sansay? Bakit daw, Mingse? Sa palagay mo, baliw ako? Gusto mo akong bilhin na parang produkto? Hindi mo ako mabibili. Ubusin mo man ang salapi mo. Ano? Napakaraming babae dyan na gustong sumama sa akin. Pwes, puntahan mo sila. Huwag mo ako itulad sa kanila. At ito ang tandaan mo. Kailanman, hindi mo ako mabibili. Ubusin mo man ang kayamanan mo. Sansay! Sir? Hindi maganda ang nararamdaman ko. Paranoid na ba ako? Parang sa akin yata nakatingin ng lahat. Iba talaga ang culture ng mga lower class. Hindi mo sila pwedeng... Isama sa mga upper class, ang lakas naman ng loob niya. Sinabi mo. At dalawang Nagpaparinig na naman. Talaga. Shansai! Diyan ka lang! Sobra kang pasikat ngayon F4 si She-Man lang, hindi maaari makagawa niyan. Sino may sabi hindi ko kaya? Naisip ko lang, walang kwenta. Aksaya sa panahon. Nakakabagot. Lay, ano na? Anong problema? Ano nang gagawin natin sa Agate? Ano ba? Hindi ko alam. Ano bang iniisip mo? Mitsu! Ang sabi ko sa'yo, di mo siya kaya. Aminin mo na. Talo ka na. Huwag niyo kalimutan ang parte ko. Hindi pustahan ang usapan dito. Reputasyon natin nakataya dito. Dawing-se! Anong ginagawa mo? Bastos! Bumaba ka dyan! Hindi totoo mga sinulat mo sa akin! Hindi ako nagpa-abort! Virgin pa rin ako! Nagpunta siya rito para lang sabihin, virgin pa siya. Kung ano na naman iniisip mo. Paano mo nagawa yun? Sobra naman ang takbo ng isip mo. Pumili siya ng kalaban niya, ako pa? Makapal ang mukha niya pag nagpakita pa siya. Shansai! Kasi nagulat lang ako kaninang umaga nang makita ko ang nakasulat sa blackboard pagpasok ko ng classroom. Oo nga. Alam mo naman, mga babae tayo, hindi ko mapapatawad kung sino man ang gumawa noon. Kapag sa akin nangyari yon. Hindi ka naman kasing tapang ni Shansai. Hindi mo ba naisip na ang katapangan ng katangian niya bilang babae? Oo nga, Shansai. Naniniwala naman kaming hindi mo magagawa yun, di ba? Salamat. Di ba doon ang daan papunta sa school cafeteria? At dito ka pala dumadaan pa uwi, Shansai. Doon naman ako madalas nakapark. Ganun ba? Hindi ba doon ang parking area mo? Okay lang yon. Malapit lang naman ang lalakarin. At isa pa, magkaibigan na tayo, di ba? At nag-uusap na tayo, di ba? Siya nga pala, may party kaming pupuntahan bukas. Kung wala kang gagawin, sumama ka na lang sa amin. Hindi, huwag na lang. Wala akong bagong damit na masusuot. Okay lang. Hindi naman formal ang parting yun. Siya nga. Pwede kahit cowgirl ang outfit mo. Sige na, 5,000 lang naman ang ticket. 5,000? Huwag na, wala akong pera.
Shansai, sige na. Sumama ka na sa amin. Okay lang, ako ang babayad. Hindi naman problema yun. Pero... Okay na kung ganon? O sige, bukas 2:00. Tandaan mo, cowgirl outfit. At huwag mong kakalimutan ng scarf, okay? Tomorrow. Shanchay, talaga bang sasama ka sa party? Ang narinig ko, gagawin sa isang napakagandang private club. Kakaiba talagang mga estudyante ng Yingde. Ikaw lang naman ang kakaiba. Hindi naman ako nagbago. 5,000 ang bayad sa ticket. Kalahati lang yun sa kinikita ko sa loob ng isang buwan. Sa totoo lang, hindi naman ako nagpabagay sa kanila. At sa palagay ko lang, nakikipagkaibigan lang naman sila sa'yo, hindi ba? Di ba sila nga magbabayad ng ticket mo? Alam mo, sa tingin ko, seryoso naman sila. Sige na, sumama ka na. Iniisip ko, masyado lamang siguro akong critical sa mayayaman. Pero alam kong hindi ko sila mapapantayan sa material na bagay. Pero pwede naman siguro kami maging magkaibigan, di ba? Siguro sa spiritual level. Ayun oh. Ano ba bibilin mo kasi? Tingnan mo, mga cute dumarating. Ano bang tinitig? Sansay, akala ko kamukha lang ni Sansay. Anong ginagawa mo rito? Nagtatrabaho. Trabaho? Masipag na binibini. Ay hindi, ganito pala. Napakasipag na virgin. Hindi ka na nakakatuwa ah. Huwag kang ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, kasama kayo sa F4. Kilala ko na kayo. Ako nga pala si Shoyu. Matalik na kaibigan ni Shanchay. Lagi siyang tumutulong sa akin. Sinong tumutulong? Huwag ka makipag-usap sa di mo kilala. Pabili nga ng cake. Ha? Aling cake? Ito. Ito ba? Hindi yan. Yung katabi niyan. Hoy, Lay. May lakad pa tayo mamaya. Ba't ka bumibili niyan? Hindi ka naman mahilig sa matamis ah. Hindi nga. Pero parang gusto ko lang. Nagiging seryoso ang kilos ng kaibigan ko sa harap ng babaeng crush niya. Tulad ng pagbili ng cake, halimbawa. Magkano? 90. Tingnan mo, nag-blush ang mukha niya. Huwag kang mag-alala. Nagbibiro lang ako. Hindi naman siya seryoso dahil sa'yo eh. Teka, ang sukli mo. Sige na. Uy, kung hindi siya seryoso dahil sa'yo, baka dahil sa akin. Oy, alam ko na. Huwag mo sabihin yung kakaibang lalaking sinasabi mo ay yung bumili ng cake, tama ba? Lagi ba siyang nakangiti pag kayong dalawa lang, ha? Tama. Niloko nila ako. Formal ang parting ito. Late ka. Why such a face? Western party ang sabi mo, hindi ba? Ano ka ba naman? Paano magkakaroon ng Western party sa isang eleganteng lugar tulad nito? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko pa rin ang entrance mo. Hindi na. Kaya kong bayaran. Shansai, hayaan mo siya. Let her pay. Hindi ba nagtatrabaho ka para magkaroon ng allowance? May kamahalan din ng entrance, di ba? Uuwi na lang ako. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinabi ko na sa'yo, wag na lang siyang papuntahin dito. At hindi mo siya kaibigan. Hindi siya nababagay sa ganitong mga parties. Kasi iniisip ko lang naman, baka naman pwede siya sa mga ganitong klaseng sosyalan. Nagmamagandang loob lang ako. Oo nga. Yun pala, ingrata.
Saan ba magbabayad? Miss, pakidala sa kusina. Bakit ito binibigay sa akin? Shensai, natara lang na mapagkamalan ko ang isang servidora. Magsalamin ka nga. Meron kang red scarf. Sa palagay mo ba? Kanino kaya nila ibibigay ang mga plato? Alam mo, kung ako ikaw, matutunaw ako sa hiya. Shensai, nagbayad ka naman ng entrance fee, hindi ba? Kumain ka hanggat gusto mo. Wala itong refund. At walang ganitong klaseng pagkain sa inyo. Oh, bakit ka naman ganyan kay Shansai? Sasabihan mong kumain ng mga pagkain hindi pa natitikman. Papaano naman kung sumakit ang kanyang tiyan? Miss, uminom ka. Nagbibiro lang ako. Tama ka. Palagay ko tama na ang tubig para sa kanya. You take care now. Aalis na kami. Saan kumpanya kayo nagtatrabaho? Estudyante pa lang kami. Saan eskwelahan? Sa Yingte University. Walang duda kung bakit kayo napakaganda. Thank you very much. Parang hindi kayo mga kolehiyala. How sweet naman. Totoo yun. Kakaiba naman ang isang ito. Taga-Yengti ka rin ba? Yes. At nakapantalon ka. Hello. Ang akala ko ba ang mga babae pag galing sa isang elite school, tulad ng Yengte, pare-pareho lang manamit. Pero, kakaiba ka. Pwede bang malaman kung anong yung pangalan? Pero talagang kakaiba siya. Tama, talagang kakaiba siya. Alam niyo ba, high school pa lamang siya, talagang delinkwente na siya. Natutulog siya kahit saan. At 2 beses na nagkaroon ng abortion. Masyado ng personal para malaman ninyo. Espesyal, di ba? Special. Sige, kukuha lang kami ng maiinom. Sige, magkita tayo mamaya. Kung ganon kayong sumulat ng chismis sa blackboard tungkol sa akin. Yap, kami nga. Dahil masyado kang KSP at nakakairita. Gusto naming mawala ka na sa university. Kaya ipinaalam namin sa lahat. Ang tunay mong pagkatao. Anong dahilan? Marami ng oras at pera ang naksaya namin. Para lang mapansin. Para pagdating ng panahon, makapangasawa kami ng mangyayamang lalaki. Ang mga lalaking tulad na F4, sila ang mga type namin. Hindi kami papayag na isang hamak na katulad mo lamang ang papansinin nila. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka nababagay sa kanila. Hindi ka namin kauri. Ang akala mo ba gusto ka namin maging kaibigan? You don't belong here. Malaking embarrassment para sa amin na makatabi ka lang. Tulad ngayon. Hindi dapat iniimbita ang mga katulad niya. Imposibleng mangyari yon. Makaalis na nga. Hindi ako halis. Hindi ako magpapatalo sa kanila. Sino si Rang nag-imbita sa kanya? She does not belong to our circle. Oo nga. Forget about her. Bakit naman ganoon na lamang ang pagkakatitig mo doon sa kalbo at matabang mama kanina? Doon sa party? Gross, kadiri ka ha? Huwag mo kalimutan. Ang objective natin ay makabingwit ng mga CEO o mga vice CEO. The hell I care kung mataba o kalbo. Ang mahalaga, maakit natin sila. At iwan na lang kapag nakakita ng mas batang papa. Siya nga, korek ka dyan. Well, that's life. At yung kapalit, sigurado mas mayaman. Hi, ako si Shengbei He. Hi. Sabi ng marami, your name says it all. Kasing ganda ka ng Lily. How sweet naman. Oo nga, tama ka. Kasing ganda nga siya ng Lily. Kaya lang, walang amoy at nabubulok na Lily. Kaibigan mo ba siya? Siyempre, Hindi ko siya kilala. Sabi yan, di ba't ang sabi mo, hahanap tayo ng magiging sugar daddy, di ba? Di ba ang sabi mo rin, dapat mahiyamang papa, hindi ba? Ay, siya ba? Siya bang sugar daddy mo? Anong sabi mo, sugar daddy? Naku, hindi. Alam mo, dapat ganito ang ginagawa sa mga nabubulok na liling tulad niya. Ganito, tingnan mo ha. Excuse me, meron ba kayong napkins? Anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Anong ginawa mo sa kanya? Di ba ang sabi ko sa inyo, maling taong kinatalo nyo. Kung talagang type nyo ang F4, bakit hindi nyo sila puntahan? Wala akong pakialam sa kanila. Ito ang tandaan nyo, ang mga babaeng tulad nyo, walang kwentang mahalin. Akala mo ba palalampasin namin ito? Eh di gawin yung gusto nyo. Alam kong ganun lang naman kalit ang tingin nyo sa akin. Pero itong masasabi ko, hindi nyo ako maiiwasan.
Sa wakas, babalik na rin si Chin. Bakit bukas ang pinto? Good morning. Good morning. Akala ko sabi mo hindi ka darating. Mas gusto mong wala ako rito? Hindi naman sa ganon. Kaya lang, ewan ko, di ko alam. Talagang gusto ko rito. Dahil malayo sa ingay ng mga tao dun sa baba. Alam mo ba ang pagkakaiba ng oras dito kaysa sa France? Ha? France? 1, 2, 3... Hindi. Hindi na bale. Siguro, dapat maging masaya na ako sa ganito. Mas mabuti na siguro kung wala siyang nalalaman. Ano ba? Di ba't ito ang magazine binabasa ng mayayaman? Ba't mo binigay sa akin? Buksan mo ang iyong mga mata. Basahin mo ang cover. May featured article tungkol kay Teng Tang-chin, anak ng CEO ng Teng Corporation. Tumutugtog ng 5 instrumento, may navigation license at kasalukuyan nag-aaral sa France. Siya rin ang napiling Miss Teenage France. At nag-iisa siyang anak. Ano masasabi mo? Ang galing-galing naman niya. Sino ba siya? Siya ang childhood sweetheart ni Hua Chelei. Malapit na siya magtapos sa pag-aaral at babalik na siya rito. Ano na ngayon ang gagawin mo? Hindi ka nababagay kay Hua Chelei. Tingnan mo si Teng Tang-chin. At tingnan mo ang sarili mo. Ni hindi ka maihambing sa hibla ng kanyang buhok. Ang lakas ng loob mong kausapin si Lei, malakas din ang loob mong akitin siya. Ano nangyayari sa'yo? Ano ba? Hindi ba kadalasan agresibo ka naman? Anong problema? Natauhan din siya. Ito ang tandaan mo. Anumang pagpapaganda ang gawin mo, hindi ka pa rin babagay kahit kanino pa sa F4. Ang damong ligaw tulad mo, hindi ka nababagay sa aming mundo. Masisira ang image namin dahil sa'yo. Sige na, umalis ka na dito! Damagza!